Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po ay atres na ng Disyembre, araw ng Miyerkules sa taong 2025. Magsama-sama po tayo sa kalahating oras sa programa sa 90.3 Magic FM Katambay nyo. At ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region 4A, Region 4B, buong bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, lungsod ng Lucena, Barangay Babang Dupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. Good morning muna kay Congresswoman Ana Villarasa Suarez ng Alona Party List at din kay Congresswoman Tina Talavera. Yes, Marvin Pasahol, good morning. At Miss Babylin Portimal na maagap gumising. Love you, good morning. And tulog pa si Win Rogelin Porti Chavez, ang aking Unica Iha. At sa mga early viewer natin, Yurina Pridi Monsanto, good morning. Good morning all mga Dupayin. Shout out dyan sa mga tita ko sa Ribana at Del Mundo. Glendo family, love you all, thank you po. At syempre kay Edgardo Ira Enriquez, alak pa suabe. Oy, good morning din. Ay, kay Eddie Stoke nga pala ha. Oy, Edgardo Ira Enriquez, kailan tayo magtatagayan? Parang namimiss ko na magtagayan tayo dyan sa inyong tahanan. Ay, sa ating mga taga-transport group ha, medyo maginhawa din naman yung 3 pisong rollback. At kay Pangulong Freddy Bravo, good morning. Ay, ang aking kaibigan ha, aking boss, kay Elmer Arganyo ha, good morning ha. Napasilip ka ngayon sa Facebook. Ay, sa mga kaibigan natin sa Purok Riverside, kay Ana Rose, good morning ha. At syempre sa Purok Bagong Pag-asa, yung ating inaanak dyan, si Jerry Boy Dizon, good morning. Lagi din nakatutok sa atin dyan ha. At saka nakatutok sa atin sa Tarlac ha, sa online, itong si Lodi Rico Puno. At sa Cavite din yung mga nakatutok sa online ha, good morning. Marami tayong tagapakinig sa radyo eh. Yan nga pala, yung mga habol pang bumibili ng parol ha. Ang ganda ng parol dyan sa bahagi ng Barangay Babang Dupay kay Kuya Dante. At mamaya naman ay tatalakayin natin bakit kakaunti na nagpapakasal ngayon. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Oy, sa kasamahan natin sa Lucena Public Market, good morning, naway dagsain kayo ng mamimili, mga sariwang isda, hipon, ano? Ang lalaki ng hipon natin pag tayo namamalengke dyan. Oy, yung masarap na bangus, yung ibababad mo sa suka. Naku, napakasarap ng bangus dyan.
Tapos ay pa-boneless mo na. Wow, swabe. Swabe, sarap. Ay, kay Dante Mabaylo Pariniano, good morning. Lagi din yan. Pagkatapos ng radio program, naka-comment pa yan. Nagninegosyo po ng basahan yan. Napakasipag din na tayo yan. Sa mga nagtitinda ng pandesal with the cheese, good morning. Uy, mga kasama nating padyak dyan sa Dalahican na yung mga nakikinig sa atin. Uy, mga taga-Orbampur. Marami na tayo nakakwentuhan, ha. Ang dami natin nakakakwentuhan na mga taga-Orbampur na nakasubaybay sa atin. Bigla na lang tayo nagugulat eh. Oy, nanonood ako sa iyo. Oy, nakikinig ako sa iyo. Napaka nakataba naman po ng puso. At sa message natin kagabi, ito kagabi pa ito. Bakit mga dahilan bakit minamahal si Congressman David J.J. Suarez ng Segunda Distrito ng Quezon? Ito'y sabi sa akin na kagawad, pasuyo naman po. Hindi lang iisang tao yung nagchat sa atin ito, kundi siguro ito yung mga diehard supporters at saka yung isa hindi ko naman masyadong kilala mga nagchat sa atin. Nakita nga natin ito sa ating mga hide pa, naka-hide pa. Saan dito malapit sa tao at madaling lapitan si Congressman David J.J. Suarez. Maraming residente nagsasabing ramdam nila ang accessible at estilo na serbisyo. Madaling magtanong, magpa-assistant o magpadulog ng hinaing. Tama nga naman na pagka ikaw ay napakahusay na congressman at ang iyong mga ginagawa ay nararamdaman ng taong bayan. Ito yung makikita mo sa mga media, sa mga istasyon ng radyo, sa mga online, proyektong pangkabuhayan, pang-edukasyon. Madalas na pinupuri ang TESDA Scholarship Program ni Congressman David J.J. Suarez, ang TUPAD Program ni David J.J. Suarez, Livelihood Assistance, Skills Training. Ito ang programang diretsyong nararamdaman ng ordinaryong pamilya. Pagpapaunlad ng infrastruktura. Sa feedback ng mga tao, madalas nilang banggitin ang farm to market roads. Naku, kaya naman. Sabi ito yung mga kinalap ng mga tao na nag-chat sa atin. Mga kalsadang magdudugtong sa baryo at sentro. Flood control at drainage project. Oy, kita mo naman, gumagana dito ang mga flood control. Community facilities, multipurpose hall, waiting shade, health centers at iba pa. At sabi dito ay itong mga tulong, medical at social assistance. Totoo na naman talaga napapasayro natin sa jeep itong mga ito At itong guarantee letters, nako, sa dami ko na napasahero sa araw-araw na mga nakakuha ng guarantee letters diyan sa bahagi ng Halina Hotel at doon mababa medical and burial assistance, hospital referrals, talaga naman at consistent na presensya sa distrito. Para maalala ko sa isang post niya natin tinignan ay kitang-kita natin ang mga paglilibot ni Congressman David J.J. Suarez dito sa kanyang distrito matapos ang kanyang break time sa Senado. Sabi ito, pabati naman ng birthday sa akin na, ay happy birthday sis! Dapat ito, pag birthday makakain dyan sa inyo at masugod naman pala yan Ang aking pong sis sa Tau Gamma Pi Sigma na ito ay kung di nagkakamali, paki-chat mo yung bahay mo at sasabihin ko dito ngayon, ikaw ay nag-iimbita. Nag-iimbita po ito sa ating mga brad and sis, si Rakusa. Birthday niya ngayon. Birthday niya ngayon at happy birthday. Tama na sa inyo ang aking request Mga 5,000 taong kang mabuhay, okay na sa akin yon. Napalakpakan ka pa, sis talaga nga naman Suporta sa farmers group, agri-input seedling, machinery, pagpatayo ng farm structure. Malagay ito sa malalaking agricultural areas at Chaong, San Antonio, Dolores, Candelaria. At youth sports program. Ito maganda rin kay Congressman, itong mga youth sports program At itong educational support, nako, ang dami ko nabalitaan na mga educational support, ito ni Congressman David J.J. Suarez, doon sa ating mga mag-aaral,
At, nung nakaraan nga ako'y, nakalapit diyan ng tulong yung ating may sinamahan po ako. Nakita ko po yung mga nag-a-apply na mga estudyante, naku, parang siguro mga 6 na buwan na nakalipas pagkakadami. At kay Jeff Yanil Eclarin, ay taga Riverside 'to. Sabi niya, "Good morning tol, good morning Brad. Brad, birthday ngayon ni Rakusa, nag-iimbita ano. At nakikita lang ng programang Ramdam, hindi lang pangako. Itong mahalaga kay Congressman Sabin Suarez eh. At yung mga programa ba na nakikita mo, ito nga sa Barangay Babang Dupay yung Barangay Hall talagang may pondo na. May konkretong infrastruktura, may turong medikal at social services, mga presensya sa barangay at consistent na suporta sa kabuhayan, edukasyon at agrikultura. Tamo, napakadami no. Napakadami talaga nitong programa ni Congressman David J.J. Suarez. At sa pangunahing balita natin ngayon, impeachment versus Sara, niluluto na. Aba, ano ito? Ano ito? Ulam, niluluto na. Reward para maparesto si Ko. Okay sa palasyo, Cassandra Ong nasa Pilipinas pa, Malacanang. Barsaga, namumuro na mas mabigat na parusa. Bato gustong i-break ang record lang ni Lacson. Ang detalye sa ating pagbabalik. Sobra, Jeff Yanil Eclarin. Pakinggan mo, Manila, Philippines. Pinaghahandaan na ng mga militanteng grupong Bagong Alyansa Makabayan, Bayan at Civil Society Group ang mga paghain ng Kamara sa panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, plano nilang ihain ito pagkatapos ng 1-year ban. Matatandaan, binilitad ng Korte Suprema ang desisyon ng papawalang bisa sa article of impeachment na nauna na pinagtibay sa Kamara at hinampas sa Senado noong Pebrero 5, 2025. Isang pinaghahandaan yung pagtatapos ng 1-year ban sa February. Most like, magpapile po tayo ng impeachment ulit. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Sabi ni Casino, na hindi nalaman nila ang pag-expire ng 1-year ban laban dito. Isa sa magiging punto sa ground sa panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara ang betrayal of public trust at may hindi wastong paggasta ng confidential funds sa pwedeng pang madagdagan. Noong nakalipas sa taon, ay narap si BP Sara sa 4 na impeachment complaint sa Kamara. Ang reklamo ay mula sa civil society groups, hanin ng mga kabataan, guro, government employees, health workers, multisectoral groups, mga kongresista at iba pa. Naisulong ang impeachment sa Kamara matapos na naging investigasyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na di umano yung diwastong paggamit ng confidential fund ni BP Sara na tinutukoy sa plenaryo noong Pebrero 2025. May 200 congressista na bumoto na sa impeach na lower chamber Vice Presidente pero bigo itong ulumusan sa Senado matapos umanong harangin ni dating Senate President Chis Escudero. Magutang hindi pinaboran ng Korte Suprema ang naunang proseso ng mga impeachment laban kay BP Sara dahil sa unconstitutional umito at naglatag pa ng karagdagang kondisyon sa paghain ng impeachment sa hinaharap. At sa karagdagang pambalitang nasyonal, Manila, Philippines, kinonsidera ng Malacanang ang mukha na magalok ng pabuya na mapagtuturo at makapagbigay ng impormasyon sa kinuron ni dating Congressman Saglico. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa ngayon ay wala pang nakapag-usapan tungkol sa reward system. Subalit usapan tungkol sa reward system, subalit maritong ikonsidera ng gobyerno para mabilis ang papagasto at mabalik siya sa bansa. Maaari siguro itong ikonsidera magandang solution niyan. Sinabi ni Castro sa press briefing sa Palasyo, paliwanag pa ni Castro, na mahalaga matuntun na kineron ni Ko dahil sa kanya matutunan ang ebidensya kaugnay ng skandalo sa flood control scam. Ipinaubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang pagkilos para may pag-ugnayan sa Portuguese authors upang matukoy kung saan nagtatago ang dating kongresista. Sa pinakauling monitor, aniyan ng Department of Interior and Local Government nasa Portugal umano si Ko at hindi ito basta mapapawi dahil walang extradition treaty ang gobyerno sa naturang bansa. Ang oras, alas 6:15 na.
Oy, wag pa kuya-kuya-kuya ang paa. Magayak na, magayak na. Manila, Philippines, nasa Pilipinas pa si Cassandra Ong na naharap sa kasong human trafficking ayon kay Palace Press Officer Atty. Castro. Ito ay base sa impormasyon mula sa Department of Interior and Local Government, DILG. Sa kabilang ito, patuloy ang operasyon ng mga otoridad para matunton ang kinaroroonan ni Ong. Sa kasunkoy na sa Philippines pa po si Miss Cassandra Ong, patuloy pa rin ang paghahanap sa kanya sa ad ni Castro. Nauna nang nag-alok ng Department of Justice, DOJ, ng 1 milyon reward para sa impormasyon maaaring mapagturo sa kinaroroonan ni Ong. Ang reward ay ginawa matapos ibunag ni Senator Chervin Gatchalian na si Ong ay nakalabas ng Correctional Institution of Human, CIW, sa Bandalung at patuloy na ipa itong nakakalaya. Matatanda nagpalabas ng warrant of arrest ang Hangalis Pampanga Regional Trial Court Branch 118 laban kay Ong dahil sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng Lucky South 99 sa Pogo Hub. Tapos si De Leon Branch sa Tao Gawati, nag-iimbita si Rakusa sa kanyang birthday. Birthday niya ngayon. Pag dinalis malisyosong bastos na post, Manila, Pinipinis, binalaan ng Kamara si Cavite Representative Kiko Basaga na maharap sa mas mabigat na kaparusahan kapag hindi tinanggal ang malisyosong pag-atake. Laban sa gobyerno at mga bastos sa social media po sa ayon kay House Committee on Ethics and Special Privilege Chairperson at 4-piece party list Representative JC Abalos matapos matawan ng 60 araw ang pagkakasuspindi si Barsaga ay inatasan din ito natanggalin ng kanyang mapanira at malisyoso mga bastos na social media post sa loob ng 24 oras sa botong 249-511 plenaryo nitong Lunes ay napagtibay ng rekomendasyon sa Ethics Committee na suspende si Barsaga. Bagamat tinanggap ni Barsaga ang desisyon, sinabi ng kampo nito na mas mapinahos ng naipay solon ay nasa ilalim ng malayang pamamahayag at oversight na tungkulin na sino mang mambabatas. Kinatuwiran ni Barsaga na dapat rin aniya managot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong bayan na malawakang korupsyon sa flood control projects kung saan ito mano ang promotor nasa 24 social media posts sa pinatatanggal ni kay Barsaga. Gayunman, hindi tinukoy ni Abalos kung ano mabigat na parusa maaaring harapin ni Barsaga. Sabi ni Rosy De Leon, mapagpalang umaga kapatid, the best! 90.3 Magic FM. Thank you very much, kapatid! Manila, Philippines, Miss Tulong. Sumusunod si Senator Bato de la Rosa sa pabirong payo ni Senator Pablo Lacson tungkol sa pagtatago sa batas. Sinabi ni Lacson na kinubsan niya si de la Rosa sa mapamagitan ng Viber message at sinabihan niya itong mag-ingat subalit nagbiro lamang ng huli. At sinambit na pinag-break niya ang record niya sa pagtatago ay pound time. No, kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta na? At mag-ingat ka lang. Biro niya sa akin, sir, I break to ko ang record mo sa pagtatago. Sabi ni Lacson, kinumusta niya si De Rosa noong hindi na siya pumasok siya matapos niya anunsyo na noon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na nag-issue ng International Criminal Court ICC ang warrant of arrest laban sa senador. Sinabi ko, magtatago kang mabuti. Biro lang yun. Wala pa namang official warrant ang advice ko sa kanya kung wala siyang intention na mag-surrender.
Magtago siya na mabuti ang advice sa kanya sa law enforcement. Hanapin niyo siya mabuti, trabaho nila yon. Maghanap ayon kay Lacson. Gayon pa man, sinabi ni Lacson ang desisyon naman ni De La Rosa kung ayaw niyang i-present ang kanyang sarili sa ICC. That his decision kung ayaw niyang mag-present ang sarili niya, leave it him. I cannot advise him because I was been there done. That's saad pa ni Lacson. Ang oras na 6:21, baka kayo may pipuntahan. At sa balitang probinsya naman natin, person of interest sa pagpalay sa abogado sa Cotes sa Palawan. Vicente Lim, Laguna, Philippines, isang malaking tinuturing na person of interest sa pagpatay kay dating attorney Joshua Abrina ang naresto dahil sa illegal possession of firearms na Puerto Princesa City, Palawan itong Lunes na madaling araw. Si Alan Paglia Tukay, 40 Olio alias Tukay at DepEd in Department of Education, driver ay sa Korte de Base sa ilabas ng search warrant ng Korte dahil sa pag-init umano ng baril na hindi nesesyato sa kanyang tirahan sa Purok Silangan 1 sa Barangay Tagburos, Dakong, alas 3:30 na madaling araw. Ayon kay Brigadier General Jorbencio Badua Jr., Mimaropa Regional Director, nasamsam mula sa kanya pag-ari ng caliber 45 pistol na kargado ng 6 na live na bala sa 6 na live ammunition ng caliber 45 at ibang uri ng mga bala. Agad sumailalim sa inquest proceeding si Tukay at sinampahan siya ng kasong illegal possession of firearms sa City Prosecutor Office. Ang na-recover na baril at mga bala ay ito-turn over na sa Palawan Provincial Forensic Unit para sa ballistic test at matching examination. Sinabi ni Padua sa telepono na ang Badua sa telepono na ang pag-aresto kay Tukay ay hindi konektado sa pagpatay kay Attorney Abrina. Gayunpaman, sinabi ni Badua na si Tukay ay kinukonsidera bilang person of interest ayon sa pamamagitan ng pagkilala ng Special Investigation Task Group. Probers ay kaugnay pagpatay sa late Attorney Abrina. Isang motorsiklo ang pinamaneho ng hindi pa nakikilalang lalaki ang nakunan ng CCTV camera at ilang metro layo sa crime scene. Habang malis ang pagtakas galing umano sa crime site, si Abrina ay binaril ng hindi pa nakikilalang lalaki sa loob ng kanyang residente compound sa Puerto Princesa City, Palawan noong September. At sumayin nyo ang national at ilang pamprobinsang balita ang inyong tagapagbalita, Tonton Chavez. Sa oras na alas 6:24, naulan po dito sa ating lugar. Ingat-ingat sa mga nagmamaneho ng motor. Ito yung ating tatalakayan, bakit kakaunti na ang nagpapakasal ngayon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 371,825 lamang ang rehistradong kasal sa buong Pilipinas. Noong October 2024, bumaba ito ng 10.2% mula sa 414,230 noong 2023. Ibig sabihin, bumaba din ang tinatawag na crude marriage rate mula 3.7% per 1,000 population noong 2023, rating na 3.3% at 1,000 noong 2024. Ito ay kasunod na taon na pagbaba ng indikasyon na hindi ang pagsasamantala o epekto ng pandemya posible ang may mas matagal pang trend. Hindi lang ho kasi yung pandemya ang sinasabi na kaya kakaunti ang nagpapakasal po, kundi ayon dito sa mga talang lumabas. Hoy, Christopher De Leon, ang tinatalakay natin ngayon ay ang kakaunti nagpapakasal na. Yan, masarap ang pagkain. Kung kayo kakain ng almusal malapit sa may SM Mall,
Itong restaurant ni Christopher De Leon at ito'y tinda ring karne ha. Napakasarap po ng mga karne binebenta nito. Manipis ang taba. Sabi ni Christopher De Leon, good morning, Kap Tonton. Oy, kagawad po, former po kagawad. Wala ho na tayong plano dyan. Kasi sa mga ulat, mas maraming Pilipino ngayon ang pinipiling cohabitation, live-in. Nako, sa formal na kasal, ito raw ay bahagi ng modernong pagtingin sa relasyon. Nako, tumutulad na tayo doon sa mga modernong bansa, ha? Iba-iba ang personal na motibo. May nagsasabing gusto mo nang subukan ng relasyon. May iba naman priority ang career, financial security at personal growth bago mag-settle. May nagsasabing kasal is no longer the automatic next step para sa ilan. Hindi na requirements ang papel para sa commitment o pamilya. Iba na ang forma ng pamilya ngayon. Ipinupunto rin ang ilan ng dahil walang divorce law sa Pilipinas, maaaring matatakot ang iba na magsimula sa formal union dahil komplikado ang separation kung sakaling hindi magtagal. Naku nga naman. Sabi ni Christopher De Leon, thanks, Kap. Thanks din sa pagkinig. Ang pagbaba ng papakasal at pagtaas ng cohabitation ng traditional unions ay may ilang epekto positibo man na may paalaala, pagbabago ng family structure. Mas maraming pamilya ngayon na non-formal, posibleng may iba't ibang dynamics kumpara sa traditional na kasal. Mas maraming na panganib sa social and legal safeguard. Ito na nga, ang formal na kasal ay may legal na social structure, inheritance, parental legitimacy, benefits, proteksyon sa asawa, anak. Kung maraming pumipili at hindi kasal, maaaring may mga komplikasyon sa ganitong aspeto. Pagbabago sa pananaw at kultura. Ang tradisyonal na konsepto ng asawang Pilipino ay unti-unting nagbabago, nagiging mas personal, flexible, individual sa desisyon ng marital status. Naku, marami nga tayong kilala lalo yung mga edad 20 hanggang 30, marami puro live-in ngayon. Demograpikong epekto, kung maaaring pipiliing hindi magpakasal at kung kadalasan mas mababang birth rate ang nalink sa ganitong trend, maaaring maapektuhan ng future population at growth ng bansa. Naku, yan ang hindi maaaring mangyari. Yung maapektuhan ng population ng bansa. So, si Mariosi po, Christopher De Leon, kung na sinasabi dito, maaari daw maapektuhan yung populasyon ng bansa. Ay marami tayong alam sa mga lugar, lalo doon sa mga purok na alam natin na Christopher De Leon, mga napuntahan natin, ay dagsa ang bata, daig pa may pabrika. Ito naman yung sinasabi, kasal bilang institusyon. Hindi na automatic basta may love at respeto, okay na kahit hindi kasal. Ito yung mga binabanggit, mas gusto ko munang ma-secure yung trabaho, buhay bago mag-settle. Hindi pa ako ready ngayon. Ito yung maririnig natin, live-in muna para makita kung bagay talaga bago formalin. Sa iba naman, mahalaga rin ang papel ng kasal para sa seguridad, respeto, kinabukasan, lalo na sa mga anak. At bakit mahalaga pa rin ng mga kasal? Diba? Mahalaga pa rin, ha? Legal at social security. Sa formal na kasal, may karapatan ang asawa at anak na sama na support at benefits na mas malino na proteksyon. Commitment to stability para sa maraming tao. Ang kasal ay simbolo ng pangmatagalang commitment at pundasyon ng pamilya. At ito yung cultural religious value. Sa oras na alas 6:29, sa tradisyon paniniwala, ang ilan sa mga kasal ay sigurado may spiritual, formalidad at respeto sa pamilya, society. Pinakita ng kasal ay respeto sa pamilya, komunidad at kultura. Kung maayos ang pagplano ng pamilya kapag may kasal, mas madalas ang pag-iisipan ang kinabukasan ng anak, pamilya at responsibilidad. Ubos na po ang oras na nakalaan sa atin. Marami pong salamat sa inyong panonood sa Facebook Live. At marami din po salamat sa pakikinig sa 90.3 Magic FM, katambay nyo. At magandang umaga muna kay Vice Governor Ted Alcala, PB Jerry Marsigan, at itong sa ating si Engineer Danny Noblesa. Good morning. Ito na po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa, ang inakasama sa Facebook Live at sa Impapawid. Lagi nagpapaalala na bantayan po natin ang pondo ng bayan upang serbisyong maayos at ay makamtan
Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito at sa bahaging teknikal ng ating nakasama. DJ Breaks. Bye-bye, bye-bye, bye-bye! Ingat po tayo. God bless, God bless.